Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. So, tignan natin ang mga mensahe ninyo. Six of Cups. Ayan, this is homecoming. Gemini, maaaring ang iba sa inyo uuwi, no? Maybe you are coming home to visit family, visit your parents, your children, kung may mga anak na kayo, or baka magbibisita kayo sa inyong mga kaibigan, magulang, yung ganon, ano? So, this is homecoming. At saka, maaaring nagagaling pa kayo sa malayong lugar, ano? At feeling ko ngayon, ano na kayo, naghahanda. No? Ang iba sa inyo naghahanda, siguro kayo ng pasalubong ninyo. Ina-itemize nyo na siguro yung mga pasalubong ninyo. Maaari din ang iba sa inyo rito is going to travel far. No? Malayo siguro ang panggagalingan ninyo. Kaya magta-travel pa kayo. Possible din ang iba sa inyo rito, Gemini, siguro nagsisenti, nagmumuni-muni sa ngayon. Maybe ano kayo sa ngayon, nag-i-emote. Ayan. Kasi maaring namimiss ninyo ang inyong pamilya. We have Queen of Swords, Gemini. Maaring ang iba sa inyo rito is decluttering. No? Maaring nag-iisip kayo ngayon, ano ba ang tatanggalin ninyo sa buhay ninyo? Sino? Anong sitwasyon? Anong bagay? No? So, maaring ganun ang ganap dito for some of you, Gemini. So, siguro, maybe you are planning to clean up your life. Maaring napapansin ninyo na parang may mga bagay, sitwasyon or tao sa buhay ninyo na hindi naman nagdudulot ng magandang resulta sa inyo, yung parang wala namang positibong epekto sa buhay ninyo. That's why, maaring yan ang pinag-iisipan ninyo sa ngayon, no? Kung ano yung tatanggalin na ninyo sa buhay ninyo. Two of Swords, this is planning stage, no? This is making plans, making strategies. Siguro marami kayong ideas sa ngayon, no? Na pumapasok sa isip ninyo at kaya marami kayong naiisip na gustong gawin, no? So, travel also is imminent dito for Gemini. Knight of Pentacles, Gemini. Sa pagpaplano ninyong ito, maganda kasi mas wise na kayo sa ngayon. Mas, ano na kayo ngayon, smarter na, no? Hindi na kayo ngayon yung basta-bastang gumagawa ng mga bagay na kahit hindi ninyo pinag-isipan mabuti. But now, you are going to think twice, thrice, no? Many times. At ayan ay magte-take action kayo, pero cautious na kayo. Pinagplanuhan na ninyo, pinag-isipan na ninyong mabuti, yung ganon. So, hindi na kayo yung basta-basta na lang kayong nagte-take action na dahil gusto nyo lang, yung ganon, no? Implementation stage, tsaka the full energy. So, napakaganda nito kasi after planning, handa na kayo, no? After planning, pinag-isipan na ninyong mabuti, pinagplanuhan ninyong mabuti, and you are ready to take action, no? So, sa full new beginning energy ito, si full energy. Si Three of Wands, this is implementation stage, implementation ng inyong mga plano, at good fortune energy din ito. So, mayroong swerte kayo na paparating. Maaring yung mga gagawin ninyo sa ngayon or kung ano man ang mga plano ninyong gawin rito, siswertehin kayo dyan. You can expect good outcome. You can expect good results. You can expect you can expect a smooth sailing na journey, no? So, good luck sa'yo. Yung plano na yan, depende sa inyong sitwasyon, but maybe you're going to start something fresh in various areas of life. Baka link yan sa relationship, baka link yan sa pamilya, baka business ventures, no? It could be in any area of life. We have number 64, wasp spirit, sometimes life stings. Ayan. So, ito yung reminder sa inyo. No, na sometimes talaga,
meron kayong mga siguro mga challenging situations na nai-encounter at na masasabi ninyo na life is unfair, no? Yung ganon. Kasi baka hindi paborable sa inyo ang nangyari or hindi maganda, no? Ang sitwasyon, no, na kinalalagyan ng iba sa inyo. So kaya paring makakapagsabi kayo na ano talaga, life is unfair. Yung gano'n. But normal naman yun, di ba? At some point in our lives, meron tayong mga challenging situations na kakaharapin. At some point in our lives, meron tayong mga obstacles na kailangang harapin. No? And that's normal. That's part of life. We have number 3, armadillo spirit, set healthy boundaries. Okay, Gemini? Maybe now is the time also that you need to set healthy boundaries kasi maaring ang iba sa inyo rito sa sobrang bait ninyo, baka naaabuso na kayo ng mga tao sa paligid ninyo. So, it's important to set boundaries, no? Kahit anumang klaseng relationship, whether that is a love and romantic relationship, o kaya sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, kapamilya, setting your boundaries in relationships makes your relationships strong, no? Mas natutulungan kayong maging maganda ang takbo ng inyong relasyon at nagiging healthy ang inyong relasyon, no? Kaya maybe now is the time that you need to set healthy boundaries. We have number 8, Bobcat spirit, life is a mystery. Okay? Life is a mystery. May mga sitwasyon tayo sa buhay na hindi na natin kailangang hanapan ng rason, hindi na natin kailangang hanapan ng definition kung bakit ito nangyayari. Why is it happening? Why me? Bakit sa akin? Bakit ngayon? No? Kasi life in itself is a mystery. Kaya let's just embrace it. Kung ano ang mga nagaganap sa buhay natin, we just embrace it. And let's just allow a destiny to unfold at its own pace. No? Let's allow destiny to unfold organically, 'di ba? Na hindi na natin kailangan pang i-justify, no, ang mga nangyayari. What else? We have number 7, Bee Spirit. Wow, napakaganda ni Bee. Sweet results await. Merong magandang resulta ang lahat ng mga gagawin ninyo siguro ngayon or mga gagawin, yung mga ginagawa na ninyo, you can expect sweet results, no? So, magiging positibo ang outcome ng inyong mga ginagawa. Whether merong mga obstacles kayo na nararanasan or na-experience along the journey, pero rest assured na things are going to fall into its right places, no? At magkakaroon ng magandang resulta ang mga gagawin ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have, your spirit guide can lead you but can't do it for you. Okay? Napakagandang reminder para sa inyo. No? Katulad ng pagdadasal natin, no? Kapag nagdadasal tayo, humihingi tayo ng tulong, hindi ibig sabihin na yung spirit guides na natin ang gagawa nun para sa inyo. Hindi ibig sabihin na yung mga angels na natin ang gagawa nun para sa atin. Hindi ibig sabihin na si God na ang gagawa nun para sa atin, maghihintay na lang tayo mag-unfold ng mga bagay-bagay. No? Hindi ganon. Your spirit guide can lead you, no, but can't do it for you. Gagabayan ka kung paano mo to sisimulan, saan ka magsisimula, ano ang dapat mong gawin. Diba? Kaya nga importante na lagi tayo nakikinig sa ating intuition. Okay? Because the guidance ng spirit team dyan pumapasok. Aside from sending us symbols, synchronicities, omens, mga ganon, they are also sending messages, guidance through our intuition. Kaya, kailangan lagi tayong nakikinig din sa ating intuition. Okay, Gemini? What else? We have, your path may be bumpy, but this will alter soon. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo ngayon, speaking of obstacles kanina, siguro mayroong mga obstacles nga na nararanasan ng iba sa inyo. Normal yun sa buhay. That's part of our journey na walang perfect journey.
No, walang perfect journey. Kahit sa kanino man, there's always something. No, meron laging obstacle at some point, merong laging challenge at some point na may experience tayo. No, kaya sa ngayon, maaring merong bumpy road kayong pagdadaanan, but no, may guarantee sa inyo that this will alter soon. Mababago rin ito. Kasi wala namang permanente sa mundo. Everything changes, everyone evolves, no? Lahat nagbabago. Okay? So what else? Be the best version of yourself and start today. Okay? So, be the best version of yourself and start today. Maaring may mga changes dito na kailangan din kayong gawin, no? Baguhin, i-develop ang inyong sarili. Maybe this will start sa physical level, no? So, maaring, or personal level. So, siguro, personal transformation is going to happen to some of you sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.